Patong-patong na kaso ni Christy Ferman, alamin. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung 3 anak ko, mabuti akong ina. So napakasakit sa akin, napaka-patong-patong. You know, if people pick that up tapos talk as if they live with us, you know. Pero pataas ng pataas ang mga level Talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na. Yes, we are public figures, but we also have rights. So public figure kayo, dapat tiisin niyo yung mga pagsisinungaling. We also have private rights. Lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family matters and concerns. So that's why we're filing this case. Talaga po na merong malisya at galit. Kasi kapag nagdemanda ka ng libel at saka cyber libel, yung actual malis, kailangan mo talagang patunayan yon. Paano po natin matatagpuan ang actual malis? Parang ang sama-sama namin, parang ang sama kong ina, ang sama kong tao. When buong buhay ko parang has been dedicated to really trying to raise the best kind of human beings na sa mga anak namin. Mahiya kayo pag ako'y dinimanda sa pagnanakaw. Mahiya kayo kapag ako'y nadimanda at kinasuhan tungkol sa human trafficking. Pag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa. Yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nauunawaan po natin kung saan sila nanggagaling at nagmumula, kung paanong dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Yun lamang po yun. Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, sinampahan ng kasong cyber libel si Christy Ferman. Ano nga ba ang nangyayari sa likod ng balitang nagpaiyak kay Sharon Cuneta, at bakit kinasuhan si Christy Ferman? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panuulin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kontrobersyal na kaso ng cyber libel, na isinampa ni megastar Sharon Cuneta at ng kanyang asawa na si dating Senador Kiko Pangilinan, laban sa kolumnistang si Christy Ferman. Nitong Biyernes ng umaga, personal na dumulog si Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan sa Makati City Prosecutor's Office, upang sampahan ng kasong cyber libel si Christy Ferman. Ayon kay Sharon, nagsampa sila ng kaso dahil sa malicious imputations and defamation, na dulot ng mga balitang kumakalat tungkol sa kanilang personal na buhay. Aminado si Sharon na mabigat sa kanyang kalooban ang magsampa ng kaso laban kay Christy. Masama raw kasi ang epekto ng mga pahayag ni Ferman laban sa kanilang pamilya. Ito ang pahayag ni Sharon Cuneta habang naluluha matapos niyang mag-file, pati ng kanyang asawang si former Senator Francis Pangilinan, ng reklamong pagpapahiya ni Christy Ferman sa pamilya ni Sharon at Kiko. Giit pa ng megastar Sharon Cuneta, masakit sa kanyang kalooban ang magsampa ng reklamo laban sa itinuring niyang kaibigan. Dagdag pa ni Sharon, samot-saring masasakit na malisyosong salita, at mapanirang pahayag ang lumabas sa loob ng 4 na dekada na kanya raw tiniis. Pero nang nakita na niyang nasasaktan ang kanyang mga mahal sa buhay, nagdesisyon na siyang magreklamo. Ito naman ang tugon ni Christy Ferman sa kanyang YouTube show na Christy Per Minute, kasama daw sa kanyang trabaho ang mga ganitong kaso. Naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang reklamo, pero hindi pa raw siya makakatugon sa mismong reklamo, dahil hindi pa nakakarating sa kanya ang kopya nito. Isinampa ang reklamo sa Makati Prosecutor's Office, na naglalayong protektahan ang kanilang pamilya, mula sa umano'y malisyosong mga pahayag ni Ferman sa kanyang mga online platforms. Hindi na dinetalye ni Sharon at Kiko ang mga eksaktong dahilan ng reklamo,
ngunit malinaw na ang kanilang pamilya ang naapektuhan sa mga sinabi ni Christy Ferman. Kwento ni Sharon noong 2021 pa, nang uli siyang mag-reach out kay Christy Ferman sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaintindihan. Subalit, mula noon, hindi na humingi ng kanyang panig si Ferman sa tuwing ginagawa siyang topic online. Sa mga isyu naman tungkol sa kanyang mga anak, naiyak si Sharon nang matanong kung ano ang naging reaksyon ng kanyang mga anak sa mga sinasabi ni Christy sa kanyang online blog. Talagang naapektuhan ang buong pamilya sa mga akusasyon at maling impormasyon na lumalabas sa bibig ni Christy Ferman. Samantala, nagsalita na rin si Christy Ferman tungkol sa kaso. Sinabi niyang handa siyang harapin ito sa korte. Hindi ito ang unang beses na nasangkot si Christy sa ganitong issue. Nitong nakaraang araw lamang ay kinasuhan rin siya ni Bea Alonzo ng cyber libel kasama si OG Diaz. Sa Quezon City Prosecutor's Office, naghain ng 3 magkakahiwalay na kasong kriminal o cyber libel si Bea Alonzo laban kay Christy Ferman at OG Diaz. Kasama rin sa kinasuhan ang kani-kanilang mga co-host. This is the very first time that Bea is doing this. She asserted her right to proceed with this filing of criminal cases against the individuals responsible for making all these damaging statements against her. Ayon sa complaint affidavit, tila naging biktima di umano si Bea ng mali at malisyosong impormasyon. Marami ang nagulat sa mga demanda na ito. Tila marami ang nagtatanong, ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga kontrobersyang ito? Samantala, ayon naman kay Christy Ferman, wala pa silang impormasyon sa nilalaman ng isinampang cyber libel. Naniniwala siya na parte ng kanyang trabaho ang ganitong mga klaseng reklamo. Nananawagan din si Christy Ferman sa kanyang mga supporters na huwag magalit kay Sharon Cuneta na ipinagtatanggol lamang ang kanyang pamilya. Sa dulo ng lahat, ang bawat hakbang ay para sa proteksyon ng kanilang pamilya at ang paghangad ng katarungan sa kabila ng kontrobersya. Ating abangan ang mga susunod na kabanata sa mga kasong ito. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!